sa iyo ngayon, alam niyo ho ba, no? Do you know that one of the purposes of a confidential activity or a surveillance is crime prevention? Alam niyo ba 'yon? Ang sa confidential, Hindi, alam niyo ho ba 'yon? Tanong ko lang ho, alam niyo ho ba na isa sa mga purposes ng surveillance or ng confidential work ay crime prevention? Alam niyo ho ba 'yon? kasama po ang crime prevention pero depende rin po ito sa just answer my question, mandate ng yes or agency. no? Attorney Celine, Do you agree? Yeah. Kasama po ba yon o hindi? Yung sa crime prevention po, kasama po yun sa Wait, pero let her depende answer. pa rin po ito sa sa mandate po ng Ang ganito lang, agency. kasama po ba siya sa surveillance at paggamit ng confidential fund, crime prevention? Yes or no? Opo, kasama po. Okay, salamat. Okay? So titignan natin saan yung limitation dito ni Silene May del Campo bilang auditor. Okay? So ito mga ka-learners, ang una nakikita natin dito, itong role misalignment. Okay, napag-usapan na natin ito. Marami tayong sa lahat ng mga witnesses na presenta ng prosecution, most likely ito yung pinaka common sa kanila. Simula kay yung sa NBI, Kalilong, no? Kay kanino pa? Sino ba yung kasunod? Lotok, Matibag. Okay? So bakit nagkaroon ng misalignment sa kanila dati? Kasi di ba, tingnan niyo si si Kalilong, ano siya, di ba, cybercrime. Pero ang inanalyze niya, ang trinabaho niya ay trabaho ng linguist. Di ba? So role misalignment. Okay, so ano nga ba ito? Describes a situation where the responsibilities, expectations, or demands of a role do not align with the skills, expertise, or authority of the person occupying it. So in this case, mga ka-learners, posible skills, meron si Silene. Expertise bilang auditor, meron siya. Background, educational background, meron din siya kasi CPA siya. Ang nakakaroon ng issue dito, dito yung authority, mga ka-learners. Paano nagka-issue dito yung authority? No role misalignment. Kasi nga, bilang evaluator regarding sa success ng operation or confidential operation, siya ang nagdi-decide. Kasi kung titignan natin, no, dapat ang nagdi-decide nito ang head of agency, mga ka-learners. Kasi yung head of agency ang nag-utos na mag-conduct ng confidential operation. So yung mga tao na nagka-conduct ng confidential operation, sila yung magre-report doon sa head of agency. Sasabihin nila, ganito yung nangyari, ganito yung accomplishments namin, ganito yung nagawa namin. Ang head of agency na ang magdi-decide kung acceptable ba yung nagawa nila, katanggap-tanggap ba, satisfactory ba, or may kakulangan ba, mga ka-learners, di ba? So in this case, base dito, pumirma ang head of agency, ibig sabihin, tanggap ng head of agency yung sinasabing success ng operation. Ang problema pagdating dito sa COA, mga ka-learners, wala sa authority ang COA, ang sa kanya lang kung yung pera ay may, or yung liquidation ay may enough ba ng mga documentary evidence. Yet, sinabi niya, since wala raw apprehension, nag-base lang siya sa apprehension, mga ka-learners, as the only parameter na successful yung operation, doon na siya nag-decide na hindi ito i-allow. Yun na nga, na-booking na ang wide pala ng scope ng confidential and intelligence operation. At ito na nga, na-booking dito. Ayan, malinaw. Na pati pala crime prevention, mga ka-learners, kasali pala. Which is, I personally agree nga naman. Kakanda kayo ng surveillance, no? To prevent crime. So kung walang krimen na nangyari, success na yon, mga ka-learners, di ba? Ayan, hindi lang pala apprehension. Prevention din pala. Ayan na, na-booking na. Kulang yung parameter na basihan dito, mga ka-learners. And kung ipagpatuloy nyo pa itong video, na-booking din ito ni Cheese, mga ka-learners. No? So ano pa nakikita natin dito? Nagpapakita ngayon ito, kasi nga dito, role misalignment, nagpapakita ngayon ito si Auditor Silene ng illusory expertise. Na a phenomenon where an individual appears to possess expertise in a domain without actually having the necessary knowledge, training, or competence. Ayan. Kasi nga, confidential intelligence operations ang pinag-uusapan dito. Hindi lang naman ito usaping audit or liquidation, mga ka-learners.
complex operation yung confidential intelligence operation. Ilang beses na natin pinapaliwanag dito. Hindi ito ordinaryong investigation, hindi ito ordinaryong research. Complex ito. Depende sa kung anong kailangan ng operasyon. Na? Kung kailangan ng surveillance, kailangan ng mga tao for security, pwede. Kahit nga sabihin natin, kasi ito issue din ni raise ni I think Rafi Tulfo or ni Erwin Tulfo, bakit mahal daw yung safe house compared doon sa mga luxury ano? Well, basically, no? Unang-una, yung lugar, yung mga necessities na kailangan sa isang bahay, then probably securities na kailangan. Kaya, of course, kailangan mo namang swelduhan or bayaran yan. Kaya mahal, no? Pero again, kasi nga complex ito, hindi to pwedeng simpleng comparison lang. Uy, bakit ganito yung presyo niya? Safe house compared mo doon sa mga luxury na bahay, mga ka-learners. In the first place, mga ordinaryong security guard lang naman ang nandoon, mga ka-learners. Kahit sabihin nating malaki yung bahay, maganda yung bahay, ordinaryong security guard lang naman ang nandoon. Pwedeng pasukin ni kahit kanino, mga ka-learners, di ba? Again, napaka-complex ng confidential intelligence operations, yet ang basihan lamang na parameter dito ng auditor ay limitado. Ayan. Yet, agad-agad nagdi-decide siya dito. Again, illusory expertise. Again, hindi natin ma-blame itong COA auditor. Again, linawin lang natin. Agree ako kay Ahidi Mendoza, kakampi natin ito kasi ito yung mga bumabantay sa pera ng taong bayan. Yun nga lang ang problema, intelligence and operation, confidential operations dito. Ito mga ka-learners. Sa akin, no, wala akong pakialam kung anong information nakuha nila dito. Ang sa akin lang ay yung action na ginawa nila. Okay? So, kung may hinahanap silang tao regarding, again, katulad nga kay Zaldico, ilang beses na natin inulit dito. Ang laki for 4 billion ang confidential funds ng presidente. No? Ang naibigay lang nila sa atin ay information lamang kung saan si Zaldico. Walang aksyon na nangyari. Ibig sabihin, kaya naghahanap yung mga tao nasaan yung confidential funds ng presidente. Bakit information lang binigay nyo sa amin? Gusto namin action. Anong action expect namin? Mapauwi si Zaldico. Diba? So again, ang nangyari dito, kaya nga tinanong dito si Sailin, ganito ba talaga ang ginawa ninyo sa lahat? No? Kung halimbawa, apprehension yung nasa isip mo, lahat ba ng ni-report ng sabihin natin, confidential intelligence operation, dapat may apprehension? Balikan natin yung kaso ni Zaldico. Posible may nagbigay na information o informants dito sa Office of the President. Uy, si Zaldico nandito sa isang lugar. Ngayon, may information. So of course, babayaran yon. Tanong natin, may apprehension ba? Na-apprehend ba si Zaldico? So most likely wala. So dapat, expect natin, kung sino man nag-audit dito sa confidential intelligence funds ng presidente, dapat disallow ito. Kasi walang apprehension kay Zaldico, di ba? So ngayon, punta naman tayo. Lagay natin sa kaso ni Bato. NBI. DOJ. So expect natin, hindi nila na-apprehend si Bato. So expect natin, yung mga confidential funds niyan, madi-disallow. Kasi walang apprehension eh. Di ba? Yan kasi yung problema dito. Yung parameter, isa lang yung parameter na ginamit niya. Okay, so dito papasok yung itong sinasabi nating criterion problem. Now, refers to difficulty of defining, selecting, and measuring the appropriate criteria or standards or outcomes, or yun nga, sinasabi natin parameter by which performance, success, or effectiveness is judged. Ayan, kung ano yung criteria, ano yung tamang basihan. Halimbawa, ang ginagamit ko sa klase dito, ito palagi, mas madaling maintindihan ng mga estudyante. Halimbawa, yung estudyante, yung mga teachers usually nag-i-evaluate yan, titignan nila ano yung performance ng bata, kailangan bang i-proceed, papasa, no? Unfortunately, may mga teachers talaga kayong maririnig, no? Halimbawa, sasabihin, itong bata na ito,
hindi ito magaling kasi hindi marunong mag-English. O, di ba? May mga ganyan. So, dito nang papasok, tama nga ba na ang basihan na kriteriya natin ay yung ability ng bata na magsalita ng English? Wala na bang iba? Hindi ba natin siya titignan sa larangan or sa aspeto ng mathematics, sa aspeto ng interpersonal relationship? No? Dito papasok. Criterion problem ito mga ka-learners. Or sa ibang to be technical, so kung mag-test ka, kung gagawa ka ng halimbawa, test instrument or yung sinasabi naming test development, most likely ma-fall under ito sa validity problem, mga ka-learners. No? Validity issue. Kung valid nga ba na basihan, yung halimbawa, balikan natin yung English. No? Hindi mo lang, anong tawag natin dyan? Ipapasa yung bata, halimbawa sa math subject, kasi hindi siya marunong magsalita ng English. Di ba? So, ganito rin nangyari. No? Kasi lang walang apprehension, automatic disallow mo na. Dito lumabas, meron pa palang ibang criteria. At eto nga, yung nagsasabi dito, ang nag-disallow dito, wala ngang background sa confidential and intelligence operation, mga ka-learners. Hindi lang din natin alam, or baka hindi ko lang rin narinig, kung tinanong ba sa kanya, nagtanong ka ba sa mga taong may expertise dito? Narinig ko si Ping Lacson, mga ka-learners, tinanong niya, binuksan niyo ba yung vault ng Office of the Vice President? Kasi most likely nandoon yung mga actual details, mga ka-learners. Pero medyo malayo lang din doon, pero at least baka nakatulong. No. Okay? So, criterion problem. Ano pa bang mga magagandang pwedeng halimbawa natin sa criterion problem, no? Aside dito. Again, magandang halimbawa ito, no? Na naging limited yung or pwede rin natin gagamitin yung nagamit natin kahapon, no? Cognitive rigidity. Specific ka lang dito, no? Ito lang yung dapat na basihan mo. Apply natin sa personality test. Or halimbawa, again, sabi ko nga, apply bilang HR, tingnan natin to bilang human resource personnel. Halimbawa, nag-i-interview ka ng mga aplikante. No, ano yung hinahanap mo? Ima-match mo yun doon sa kailangan ng trabaho. Kailangan ng trabaho, team player, diligent. No? So, hahanapin mo yan sa applicants mo. Diba? Kasi yan yung criteria mo. Kung basihan mo, tinignan mo yung resume, gwapo lang, maganda, pag-interview mo, magaling mag-English, no? Pero hindi mo na-prove na team player, hindi mo na-prove na diligent, magkakaroon ng problema. Kasi nga, criterion problem. Iba yung naging basihan mo. No? Mga ka-learners, dyan papasok. Okay? So, ano pa ang mga 30 minutes ang bilis ah. Ano pa? Ito, panghuli mga ka-learners. No? Performance measurement bias. Napapakita kasi nga, mayroong criterion problem. Ito, performance measurement bias. Where the evaluators rely on incomplete, misleading or overly simplistic metrics to judge performance, leading to distorted conclusions about effectiveness. Ayan.